アメリカ合衆国カリフォルニア州出身。現在のランクは WBO 世界バンタム級第10位、サウーザ・ビースト・サンチェス。ザ・ビースト、サウル・サンチェス。The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down. A down, a combination, and that's it. Foot. That left hook landed right in the chin of Quint. 世界フライ級、そして世界王座3階級制覇、元 WBO 世界バンタム級チャンピオン、ジョン・リエクアドロ・アラスーパースターカシメロ君にやってきました。Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So ang labanan Saul Sanchez at Jonriel Casimero ay isang napakahalagang laban para kay Jonriel Casimero, dahil sa laban na ito, ay dito titingnan ng kanyang promoter na si Masayuki Ito, kung dapat niya pang ipagpatuloy ang pagbibigay ng laban or kanya na itong bitawan. Para kasing nakikita ni Masayuki Ito itong si Jonriel Casimero na medyo may kaideran na ito. Ayon kasi kay Masayuki Ito ay gustong-gusto niya talaga maikasa ang labanan ni former 3 World Division Champion Jonriel Casimero, kontra sa 4 World Division Champion na si Naoya Inoue. Kaya naglalabas talaga itong si Masayuki Ito ng malaking pondo para sa mga laban na paparating ni Cuadro alas Jonriel Casimero. Kahit na wala itong kinikita sa mga laban ni Jonriel Casimero ay patuloy pa rin ang kanyang pagsusuporta dito, dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang alaga at malaki rin ang tiwala niya na maikasa niya ang laban sa pagitan ni former 3 World Division Champion Cuadro alas Jonriel Casimero at 4 World Division and Undisputed Champion aka the Japanese Monster na si Naoya Inoue. Sa oras kasi na maikasa ni Masayuki Ito ang labanan sa pagitan ni Jonriel Casimero kontra Naoya Inoue ay tiyak na limpak-limpak naman ang kanyang makukuhang pera dito. Ngunit ang lahat ay may katapusan, dahil kapag natalo dito si Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez sa kanilang paparating na laban ay tiyak na lahat ng pinaghihirapan ni Cuadro alas Jonriel Casimero ay mawawala kasama na dyan ang kanyang boxing career. Sa oras kasi na magpakita ng mahinang nilalang sa laban niya kontra Saul Sanchez itong si Jonriel Casimero ay dito na magdedesisyon si Masayuki Ito na itigil at bitawan na si Jonriel Casimero bilang alaga niya. Kaya talagang napakamahalaga ang paparating na laban ni Cuadro alas Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez ngayong paparating na October 13, 2024 na magaganap sa bansang Japan. Kaya dapat paghandaan ng maigi ni Jonriel Casimero ang laban niya kontra Sanchez, na maging resulta ng magandang pagkapanalo nito. Isa rin sa tinuturing na halimaw ng boxing itong si Saul Sanchez, dahil round 1 lang ang itinagal ng kanyang kalaban, dahil maganda ang estilo nito pagdating sa ibabaw ng boxing ring. At ito marahil ang paghahandaan ni Jonriel Casimero. May estilo rin si Saul Sanchez na kayang-kaya niya makipagsabayan ng lakas sa lakas na hindi gaanong napapagod o nahihingal. Dito pa lang ay lamang na si Saul Sanchez kay Jonriel Casimero. Dahil si Cuadro alas Jonriel Casimero ay tila mabilis mapagod at hingalin. Meron din napakalakas na suntok si Saul Sanchez na kapag ito ay nakatama ay tiyak ito ay ikatutumba ng kanyang kalaban. The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down. A down, a combination, and that's it. Foot. That left hook landed right in the chin of Quint. Ngunit hindi rin naman papahuli pagdating sa lakas ng suntok itong si Jonriel Casimero. Ngunit dapat paghandaan ni Casimero ang kanyang matinding pagpapalakas ng kanyang stamina. Dahil isang veterano na itong si Saul Sanchez pagdating sa sabayan ng lakas sa lakas. Na hindi man lang nakakaramdam ng pagkapagod at pagkahingal nito. Kakayanin kaya ni Jonriel Casimero itong si Saul Sanchez. Kung ganitong estilo ang gagamitin niya, panoorin natin ang laban niya kontra Zelani Tay-Tay, kayo na po ang humusga kung kakayanin niya patumbahin si Saul Sanchez sa estilong ito.
Bago ang laban ni Jonriel Casimero kontra Solana TT ay tila sobrang yabang at bastos na agad itong makakalaban ni Jonriel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas, na si Solana TT. Dahil tingin niya sa ating kababayan na si Jonriel Casimero, ay tila maliit lang na papel na kaya niya agad itong tupiin, in short isang mahina na kalaban para sa kanya ang ating kababayan na si Jonriel Casimero. Ngunit hindi niya aakalain na meron palang taglay na superpower combo punch, itong kababayan natin na si Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas. Sa tagpo at labang ito ay masusubukan ni Solana TT ang bagsik ng kamao nitong Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Makikita natin dito na mas mataas itong South African boxer superstar na ito kumpara sa Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Hindi rin natin maitatanggi na isa rin sa kinakatakutan dahil super lakas itong African boxer superstar na si Solana TT. September 30, 2019 dito na magkaalaman kung sino ang mas malakas, si Jonriel Casimero ba or ang African boxer superstar na tila ang liit at mahina ang tingin niya dito sa pambato ng Pilipinas na si Jonriel Casimero. Paglabanan nila ang WBO at IBF title. Si Casimero ay may record na 129 wins, 20 knockouts at 4 na talo. Samantala si Solana TT naman ay may record na 28 wins, 21 knockouts at 3 talo. Unang round, ay tila gustong-gusto na agad bigyan ng malalakas na suntok ang bawat isa, ngunit nagbabasahan muna sila ng galaw, dahil si Casimero ay mababa kontra sa African boxer na ito ay tila mahihirapan siyang e-control ang laban. Casimero, who'll be known to British fans as the man who stopped Charlie Edwards in September 3 years ago in an IBF flyweight title defence. He weighed 8 stone 4 at the weigh-in, comfortably made the 8'6" limit. That's the crazy part of it. How he makes the weight relatively comfortable. It's never mystery for him. He wants the brilliant. Pangalawang round ay tila kampante itong African boxer na tila akala niya ay kontrolado na niya ang laban dito. Ngunit hindi niya alam ay dito niya malalasap ang bagsik at lakas ng kamao nitong tinaguriang Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Sa lakas ng suntok ni Casimero ay tila nakakita ng 1 milyong bituin itong si Solana TT. Quiet opening round. Bell just coming up as Casimero tries to launch that right hand and just... Oh, Casimero got it! He's got him with a bot now. He's given it. He's got him with a body shot. Was it? No, it was on the chin. It was a short right hook to the chin. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happened so quickly. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. And Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not recovered from the first shot. He's not recovered from the first knockdown. I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Sa laban na pinanalo ni Jonriel Casimero ay dito na siya binigyan ng titulo ng WBO at dito rin nag-umpisa ang kanyang paghabol na makalaban ang tinaguriang The Japanese Monster na si Naoya Inoue. Ano sa tingin nyo guys mangyayari pa kaya na magkaharap sa ibabaw ng boxing ring si Naoya Inoue aka The Japanese Monster at Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.